Okay mga kapatid, mag-update po tayo ngayon. Pinas News Insider, nasa description yan. Ito po ang ating panonoorin na galing po sa kanila. Bilis ng karma, BP Sara, FPRRD, panalo na. Kung Romeo, Akop, nagurgur na? Sabi ng ganun dito. Question mark naman yon. CCTV, video, pinakita, Cabral. Ayan na mga kaibigan, sinasabi ko na nga ba. Kung trip nyo na may kasamang reaction video at opinion, simulan na nating panoorin. Ay, asan na yung aking Fiber ni Juan, munting paalala muna. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Yan, lubos tayo nagpapasalamat sa internet na yan at napakabilis-bilis. Kung ako sa inyo, kung mabagal ang internet nyo, magpalit na kayo. Okay, simulan na ho natin ito. Anong meron dito? Diyos ko po. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Alright. Ang tiyo manoy balitang, sadyang tila totoo talaga ang kasabihan na hindi natutulog ang karma. Matapos ang kaliwat ka ng pangbabatikos sa mga Duterte at isa di umano sa nanguna sa pag-iimbestiga tungkol sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte. At ayon sa ilan, isa rin raw umano sa nanguna sa pag-iimbestiga kay dating Pangulong Duterte. Oo. Antipolo 2nd District Representative Romeo Akop pumanaw na. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. So bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel. Ito lang ang masasabi ko, dito po sa planetang Earth, kapag ka ikaw ay gumawa ng masama at nanatili yun hanggang sa iyong huling hininga, hindi magiging maganda ang mangyayari sa iyo kung totoong may langit. Durog ka nun. Yun lang, nasasabi ko lang. Pero kung ikaw ay mabait, iniwan mong maganda ang iyong legasiya, ang iyong buhay, malamang may kalalagyan ka sa langit. Ayon sa Biblia. Di ba? Yan lang masasabi muna natin dyan ngayon. Sana naging mabuti si Romeo Akop nung nabubuhay pa siya. No, para naman kahit papano, meron siyang puwang sa langit, di ba? Comment nyo po dyan mga kapatid. Please, huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, sila naging usap-usapan ngayon sa mundo ng social media. Bigla ang pagpanaw ni Antipolo Representative Romeo Akop, ang kilalang mambabatas na isa di umano sa mga bumabatikos sa pamilyang Duterte. Yun pa sa kumpirmadong balita mula sa Batas PF, Antipolo City 2nd District Representative Romeo Akop has passed away after suffering a medical emergency at his residence. In a report, Akop was found unconscious in his room at around 10:12 p.m. on Saturday, December 20, and was immediately rushed to the hospital. Despite prompt medical intervention, he was pronounced dead at 10:56 p.m. Akop served as chairperson of the House Committee on Transportation and vice person of the House Quad Committee. Si Antipolo Representative Romeo Akop ay ang vice chairperson ng Quadcom na kilalang isa sa mga bumabatikos sa pamilyang Duterte, lalong-lalo na sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte sa di umano sa mga nagsusulong ng impeachment complaint laban sa Vice President. Wala na. Congressman Romeo Akop of the 2nd. Grabe, no? Tinatawanan, no? Kapag ka ang natitegi, matino, parang mangingiyak ka. Pero iba yung reaksyon nito ni Kuya, no? Nakangiti pa, di ba? District of Antipolo City has passed away. Parang, ganun pa, no? Ako man, mga kaibigan, ito na nga ang sinasabi ko eh. Yung mga kalaban ni BP Sara, halos lahat may edad na. 'Di ba? Si BP Sara bata pa. Karamihan ng kalaban niya papunta na po sa senior. Dapat yung mga ganyang tao nagpapakabuti na lang. Dapat yung mga ganyang tao pakuya-kuya-akoy na lang, kape-kape. Pag papunta ka ng 60 o 60 ka na, ang pinakamagandang magagawa mo, kasama mo pamilya mo. Para sa akin, hangga't maaari nga iwas ka na sa politika kung wala ka naman chance. 'Di ba? Mayaman ka naman, may pera ka naman.
unahin mo na lang yung mga apo mo. Unahin mo na lang yung mga mahal mo sa buhay. Kesa ipaglaban mo yung mali. Kasi matanda ka na eh. No, yun lang ha, sample lang to, pangkalahatan yung sinasabi ko. Sa akin lang, yung mga kumakalaban kay BP Sara, halos karamihan yan may edad na. Kung hindi may edad na, baka yung iba naman, ma-overdose pa. Yung mga ganun, no, mga alanganin. No, si BP Sara, ang bata-bata, ang sigla-sigla pa. Diba? Kung matalo man siya ngayon, may chance pa yan sa mga susunod na, kung halimbawa lang naman, pero malabong mangyari dahil talagang gustong-gusto na siyang iupo ng taong bayan. No? Kung sakali lang naman na matalo si BP Sara, may chance pa para sa kanya sa mga susunod na pagiging presidente. Kahit hindi pa sa 2028, kasi nga bata pa. Yung mga kumakalaban sa kanya, papunta na ng 60. Papunta na ng malapit ng maraming mga sakit. Dapat dyan magpakabuti na lang. No? O dito naman kay Kong Akop, sabi ko nga kanina, sana nung nabubuhay pa siya, maganda ang kanyang naging buhay sa Earth, sa Pilipinas, at hindi siya naging masamang tao. Para naman kahit papano may kalagyan siya doon po sa langit. No? Yun lamang ang akin dyan. Pero kung si Kong Akop, halimbawa naman din, na naging masama dito, ayan, tatawan-tawanan ka. No? Yun lang sa akin. Opinion lang natin yan. Tinood na good ang birthday wish ni Cara David. Wish. Ala! Ano, may binabasa ba siya? Sa mga hindi nakakaintindi, no, sabi ng gano'n, nagkatotoo na yung sinasabi ni Cara David, yung birthday wish. Parang iniisa-isa, no? Granted, nagipang hinahinay na sila dahil. Ala. More pa, please lang. More. We need more like this. Grabe, At ito nga yung video. Unahin natin tong video ng asawa ni Yusek Cabral na Ito naman tayo. Shoutout Kuya Jay, love you. nakakapanghinala. Nakakapanghinala lang mo ito. So ito po. Ay, hindi yan. Ayaw niyo pong ipa-autopsy. Ano? Yung Ba't nang papa-autopsy pa? Nakita mo ng sarili mo na yung sarili niya na may hiwain mo pa? Kasi nakita na ako ng ina-autopsy, binubuksan buo. Tapos binabayaan lang, iiwan na lang. Yung mga nag-autopsy. Ikaw ba gusto mo namatay ka na? Gusto pang gusto mo makita pa na naghirap na yung tao tapos iiwain mo pa? Para lang ano ang dahilan na wala naman sila nakita ng public. May dahilan nga po, sir. Sa bagay, asawa niya yon, wala tayong magagawa. Ganun ho talaga kasi. Karapatan ho talaga nila yon na wag nang ipa-autopsy. Kasi nga naman, 'di ba? Asawa mo bubulat-latin pa. Wag na. Respeto naman doon sa namayapa. Ganun ang kinalalabasan Pero kung sasabihin niya wala namang purpose or kung ano pa man, hindi ako naniniwalang walang purpose yung pag-autopsy. Meron ho, pero karapatan nyo. Pag tumanggi kayo, okay lang. Pero wag niyo sasabihin na parang walang purpose, meron ho. Kasi kakaiba ho ang nangyaring labi o ang kanyang nangyari ang hirap kasi sabihin pag sa YouTube yung nabawian ng buhay. Yung pinaka-word, no? Yung YouTube masyadong masyadong mahigpit. Yung nga binawian ng buhay. Syempre sir, alam niyo naman nung nangyari, 'di ba? Nagkaroon ho ng mga corruption, may issue, nalilink po siya. Kailangan ho, no, pero kung ayaw nyo, okay lang naman din. Yun lang, doon lang. Doon siya sumablay. Naiintindihan natin na sabihin niya na ayaw niyang ipa-autopsy etong asawa niya, ayaw niya ipagalaw yung katawan. Parehas kami ng nararamdaman ni Kuya Jay, ha? Puntahan nyo si Kuya Jay, minsan sabihin nyo, salamat daw, sabi ni Deng TV. Sabi ni Kuya Deng TV mo, na parehas pala kami ng nararamdaman. Basta maka-Duterte ka, gusto mo tama parehas kayo ng iniisip No, pasuyo sa mga nagmamahal kay Kuya Jay. Sabi ni Kuya Deng, salamat daw na pinopromote mo siya. Wow, inutusan pa yung mga subscriber. Hindi, nakikisuyo lang, lambing lang naman, Pasko naman. Pwedeng ganun. Dahil kahit ako din naman, bilang mahal ko sa buhay yan, mukhang malabo ko rin pa mapagdidesisyonan yung ganun. At kung tanggap mo naman na talaga. Kaso nga lang, bilang isang
kung ako man ang nasa katayuan ni sir, kung gusto kong mabigyan ng hustisya yung pagkamatay ng asawa ko, ba't hindi ko gagawin yun? Para Correct. doon lumabas ang katotohanan. Mm. At dito, nadulas siya eh. Sabi niya, nakikita naman na walang foul play doon. Hindi naman tinatanong kung may foul play eh. Wala naman nagtatanong eh. Sabi lang, pahag ko pa autopsy. Pero ba't pinasok mo yun, no? Ulitin natin niya. Ang liwanag nung sinabi niya, kitang-kita naman daw na wala daw foul play. Ibig sabihin, tinatanggap ng kanyang mister na nagpakamatay si Yusek Cabral. Samantalang tayo na hindi natin kaano-ano si Yusek Cabral, sinasabi natin na ito ay pinatay. Pero yung asawa, parang baliwala lang. No, linaw na sinabi niya, oh. Autopsy. Ano? Yung Ba't nang papa-autopsy pa? Nakita mo ng sarili mo na yung sarili niya na ano, naihiwain mo pa? Kasi nakita na ako na in-autopsy, binubuksan buo. Tapos binabayaan lang, iiwan na lang. Yung mga nag-autopsy. Ikaw ba gusto mo namatay ka na? Gusto pang ano yun? Gusto mo makita pa na naghirap na yung tao tapos iiwain mo pa? Para lang ano ang dahilan na wala naman silang nakita ng ano, foul play. Wala naman silang nakitang foul play. Anong klaseng ano to? Ano nakakahiwaga no? Parang may kakaiba. Kasi kahit ako, kung ako yung nasa katayuan ni sir, hindi ko sasabihin walang foul play yun. Unang-una, ang kasama ng asawa ko, driver. Pwedeng mangyari ang maraming senaryo. Pwedeng ang mangyari ay binayaran itong driver para patayin si Cabral. Kasi ang nangyayari parang tinanggap na lang niya. Wala namang foul play dun eh. Kasama niya yung driver na pinagkakatiwalaan na nila. Tsaka si misis niya. Ganun-ganun lang yung nangyari. Walang foul play. Wow! Asawa naman niya yan sige, bahala kayo. Pwedeng ganon. Pwedeng mangyari na nilason si Cabral at kunwari ay tutumalon doon at itinapon. Pwedeng ganon. So maraming foul play na pwedeng mangyari doon sa... Dapat concern ka. Bilang asawa mo, sige, i-sacrifice mo na. Nabubulat-latin nga nila. Pasensya na sa term, pero i-autopsy na lang, no? I-autopsy. I-sacrifice mo na lang yun. Kasi yung espiritu or kaluluha ng ating, yung iyong asawa, wala naman na dyan sa katawan. Kaya i-sacrifice mo na lang muna yon para malaman mo yung katotohanan kung anong ginawa doon sa asawa mo. Yan, opinion lang ho yan, no? Para malaman mo kung ano ba talaga ang ginawa dito. So para sa'yo, wala, bla bla bla, wala. Galangin natin. Yun ang gusto niya di ba? Kaso, nito ni Yusek Cabral, ang problema dito, ba't parang ayaw nang paimbestigahan ng asawa? Yun! Yun yung isa sa mga nakakaloko. Yun. Nakakalokong maririnig mo sa isang mister na Oo. sasabihin na wala naman nakikitang foul play dun. Aray ko. Wala na tayong oras, mga kapatid. Grabe, Sabagay, kung ako man na nasa kalagayan nun, masakit sa akin kung i-autopsy pa. Pero kung doon lalabas yung katotohanan, kung ano talaga ang nangyari, mas maganda, mas mabibigyan ng katarungan. Mapapanatag yung kalooban mo. Puwera na lang kung alam mo na talaga ang nangyari. Hindi mo na yun papa-autopsy. Sa akin lang, opinion lang naman yun, Dapat concern ka rin. Yung taong bayan, halos gustong malaman yung katotohanan, Pero siya, ayaw niya na. So parang hindi normal sa akin, hindi normal sa isang mister na ayaw mong ipa-autopsy. Gayong hindi normal ang nangyari. Wala. Ang Pilipinas natin ngayon talaga. Ay, nako. Oh my God, we're back again.